Sa video na ito mga ka-dreamers, nasa pangatlong araw na po tayo sa ating land preparation para sa ating Luya Farm Plantation. So ito na. Ito na yung makapal na damo na naitabas natin mula dyan. Ngunit ito ay panimula pa lang. Dahil sa yung pangalawang yugto ay yung pagdip-dip natin para magiging ganito yung lupa, malinis na bago siya sarulin. At dito sa area na to, dahil sa nauna namin ito kinultivate yung mga damo, ay tumubo na. Napakadaming gabi. Kaya isa-isay namin itong bunutin saka itapon dyan para hindi na pamarisan. Marami talagang gabi dito. Kaya kailangan natin supilin muna bago tayo tuluyang magpunla ng luya. Medyo maproseso kapag luya ang pag-uusapan. Ilang po tayo sa luya plantation na katuon mga ka-dreamers, dahil sa ito pa yung ating bisol. Ayan, ito yung magiging binhi natin. Nilagay ni mama dito sa mga puno ng niyog dahil sa meron po tayong isang area para sa mga bisol. At yung mga puno ng niyog na tulad nito mga ka-dreamers ay magkakaroon po tayo ng realignment, relocation, ika nga, para mas maganda po siya tingnan sa hinaharap. At yung ibang puno ng niyog, kahit na ganito kalalaki na, kapag medyo alanganin po siya, kailangan nating putulin. Dahil sa itong part na to, dalawa medyo alanganin. Ito sa side na to, yan yung bubuhayin natin, tapos ito puputulin natin. Kaya talagang maproseso itong aming paghahanda dito sa munting sakahan na to, dahil sa ayan na yung ating source of water. Ang linaw na nung tubig. Diyan na rin tayo kukuha ng ating mga pangulam paggabi. Dito na rin sa lupain ito tayo kumukuha ng pangunahing paay natin sa ating mga taan dyan sa ilog para magkaroon tayo ng ulam. At yung mga bunga ng niyog na talagang sinalanta ng daga, andito na mga ka-dreamers. Nilagay ko sa isang area para yung lupa may iwasan yung erosion, ika nga, yung pagdaos-us ng lupa. So ayan, medyo matrabaho nga. Nilagyan natin ng kahoy, tapos yung mga bunot at yung pinagkainan ng daga dito natin inilagak para magkaroon tayo ng protection. At dito sa part na to, ito yung pangalawang parcel ng ating luya. Dahil sa meron pa po tayong pangalawang yugto ng ating binhi na darating. Sa ngayon, yung ating 47 kilos dito natin ilalagak. At yung saging na yan, ililipat natin dito sa area na to. Yan. Para magkakaroon po sila ng isang area lang na nakahilera din, mga saging. Kaya salamat sa Diyos dahil sa biyaya at pagpapala sa amin dito sa ibabang lupa sa pamamagitan nitong napakasaganang sakahan, ay talagang ini-enjoy namin ni mama yung pag-cultivate dito. Kaya salamat sa Diyos dahil si mama andito, patuloy yung kanyang suporta para sa proyektong ito. Passion, ika nga, parehas kami ni mama na mahilig sa pagsasaka. Dito ko na rin nilagay yung ating mga gamit mga ka-dreamers para accessible. Ika nga, madali natin kunin. Dito yung sarol, ayan na. Dito yung creek. Yan, creek pala tawag nito. Ito, yun yung panghatak ng damo para titipunin natin sa isang area. Tapos yung bareta. Andito na rin yung ating lagaraw. Tapos yung para sa mga puno ng kahoy, ayan. Siyempre yung tubig natin andito na para hindi na tayo uuwi. Although andyan na yung kubo-kubo namin. Yan yung may usok. Andyan kami pansamantala tumuli ni mama. Pero nagdala kami ng tubig lagi para tuloy-tuloy yung ating gawain. Kaya kung baguhan ka pa sa aking
YouTube channel, Dreams Visions TV. Maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Ayan na, dahan-dahan sumibol yung ating mga punla dito sa Riverside, first elevation, tapos dito sa pangalawang elevation, kitang-kita na rin natin. Dahan-dahan, ayan, sa likuran ko, puno ng nyog na nakasunod, yung saging, tapos yung mga prutas. Praise God! God bless! Ingat po tayong lahat.